Good morning. It's coffee time with God. Amen. Okay. Our gospel reflection for today, watchful servants, taken from Luke 12:35 to 38. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples, "Gird your loins and light your lamps, and be like servants who await their master's return from a wedding, ready to open immediately when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds vigilant on his arrival. Amen, I say to you, he will gird himself, have them recline at table, and proceed to wait on them. And should he come in the second or third watch, and find them prepared in this way, blessed are those servants." The Gospel of the Lord. Vigilant. Vigilant. Ang gospel na ito, it's about being ready sa pagdating ng Panginoon. Kaya kasi sabi niya, gird your loins and light your lamps so that you can await for the master's return and ready to open immediately when he comes and knocks. Yan, vigilant. Ngayon, ano naman bakit ka magiging vigilant? Sabi niya, when the Lord finds them prepared in His way, blessed are those servants. Ayun. Mapalad ang mga servants na nakahanda sa aking pagbabalik. As I understand na it will depend on waiting kay God. Tulad nung sinasabi dito na sinasabi kay God na He will come back. Yun. So, kailangan maging vigilant sila on His arrival. Ang napili ko naman dito yung Master's Return. Master's return. Master's Okay. return. Kasi an example ni Jesus dito, no? Di ba kausap niya yung disciples, no? So, since kausap niya yung disciples, lagi niyang sinasabi, lagi niyang binibigyan ng hope yung mga disciples, kaya binigyan niya ng ganitong klaseng parable, yung sinabing Master's return. Ibig sabihin, yung pagbalik. Now, syempre, pagbalik, sinabi niya din dito na anong itsura niyo, ano ang kalagayan niyo pagbalik ko. Yun. So, sinabi niya dito kung ano yung mga dapat nilang gawin. Yun. So, parang very important yung Master's return. So, ang master's return, parang binibigyan ng sobrang halaga ng ating Panginoon. Kaya nagbibilin siya sa pagbabalik ko. Ayan. Yeah. Gusto ko, parang yung sabi niya rito, no, gusto kong makita na nakahanda talaga kayo. Yes. Alam Okay. mo ang ano ko lang kasi ron, yung pagbabalik na yun, parang yan yung time na second coming, parang yan yung time na kukunin ka na yun. Di ba yun yun? Yung Oo, pagbabalik kasi niya, no? Yun yung time na kukunin ka na niya. actually, depende sa level nung disciples dito, no? Sa level ng thinking nila. Baka nga hindi naman sinabi dito yung reaction ng mga disciple na, ano ko yung sinasabi niyong return? Ano ka hindi, di ba? Wala eh, di ba? Pero for us, ako yun yung intindi ko. Ako naman, yun yung ang message naman sa akin, yung ano, yung parang awareness, no? Awareness na para sa atin na talagang kailangan tayong maging yan. Yung sinabi mong vigilant. Hmm. Kasi bakit? Because sinabi ni Jesus, He will come back for us. Now, pag tayo alam natin na yung sinasamba natin, yung inaasahan natin sa buhay, e babalik. Diba? We will be prepared. Hmm. Alam naman natin lahat na pag sinabi natin we will follow the Lord, alam natin kung ano yung gusto ni God. Hmm. So, syempre, titignan natin. Meron na nga tayong 10 Commandments. Hmm. So, susundin natin yon. Titignan natin, may confession tayo. Lahat binigay sa atin ni God para pag sabi niya, I will come back.
ready tayo. Mm. Ngayon, hindi ko naman binibigyan ng hopelessness yung mga taong, di ba sabi nga nila, you cannot judge a person pag kunyari biglang nag-suicide. Sabi mo, ay, diretso sa, hindi. Alam mo ba ngayon si Pope Francis, binipindisyon na kahit daw nag-suicide kasi hindi mo alam kung bago niya na bitawan yung hininga niya, ay nakahingi siya ng tawad kay God. Yun. So talagang lahat tayo binibigyan ng chance ni God. Pero kung mabigyan ka ng maaga tulad ng sinabi dito, good for us, di ba? Kasi hindi lang yung sarili natin ang iniintindi natin na maisama, pati yung mga pamilya natin, kaibigan natin. No? Kasi aware tayo. For God's second coming. So, ang message na na-pick up ko rito, yung kanyang pagbabalik, I think kanina nabanggit ko, it is the time na kukunin ka na niya. Di ba? Kaya nga pagka yung bawa merong lindol, parang takot na takot mga pag dumating ang the big one, paano na tayo? Doon ko naisip yung naisip ko yun eh. Pagka naman naghanda ka, ano ikatatakot mo? Because lahat naman tayo ay darating yung panahon na yon, yung time na yon na kukunin na ulit tayo ng ating Panginoon. Kung nakahanda ka, ano ikatatakot? Yun yung Yeah. Kaya nga tayo, bakit mo iisipin yung lindol na yun? Kung yun na yung time ng pagbabalik ni Lord para sa'yo, maghanda na lang. Paano ba yung paghahanda na sinasabi? Sabi nga ni Lord ikaw ang nakakaalam lang kung ano ang kondisyon mo ay ang ating Panginoong Jesus at saka ikaw. Ikaw kasi alam mo naman yung mga kasalanan na nagpapalayo sa iyo sa ating Panginoon. Kung gano'n, narinig mo na, naku, baka yan yung time na darating, maghanda ka na. Pero actually, ang sinasabi ng Panginoon, simula ngayon na marinig mo yung pag-warning ko, dapat from this time on, naghahanda tayo sa kanyang pagdating. Anytime, nakahanda tayo. Alam mo ba kung ano yung dapat paghandaan? Paano mo malalaman kung anong pinaghahandaan? Tayo ang ginagawa natin yung gospel reflection. Meron tayong linggo-linggo sa simbahan, yung mga kasama natin sa PIPHAP. Tapos tayo araw-araw, ito yung ginagawa natin. This is the best way na maalaman mo ang kalooban ng Panginoon. Kasi kung nasusunod mo yung kanyang kalooban, every day we are preparing for it. Di ba? Kasi mas secured ako na, mas confident ako na nagagawa ko ang kalooban ng Diyos kasi araw-araw nagninilay tayo sa salita niya. So, parang aware ka. Kasi pag aware ka, ano ka sa ginagawa mo, sa kilos mo. Ang isa pang nahihirapan kasi yung maiiwan, no? Natatakot sila. Iiwan yung kanilang maiiwan. Yun. Kaya parang, ready kami. Kaya lang, paano yung mga maiiwan namin, yung mga anak, yung mga ano. Naku, hindi niyo ba? God will take care of them. Magtiwala kayo. Tiwala lang talaga. Hindi, alam mo yan, isa rin sa iniisip natin Oo. Di ba? Ang ating naman magagawa lang is to also let them know yung ating mahal sa buhay. Kaya nga, inaaya natin sila o sumama ka sa ating mga gospel reflection o kaya sa simba, di ba? Kasama natin sila lagi. Kasi God is also giving message to them. Ngayon, may mga choices sila Yun ang hindi natin kontrolado. Tsaka Yung kung- kanilang choices. Totoo. At saka kung alam nila pananaw mo, yung may trust din sila kay God and confidence. Yung lungkot, sandali lang yun. Kasi mamimiss mo yung tao. Pero yung magmumukhong ka, hindi ho mangyayari yun. Kasi alam nila na masaya ka, no? Na nasa langit ka. Ang inaano ko kasi, yung ayaw mo munang kunin ka ni God dahil, yun yung sinasabi mo, di ba? Dahil, ngayon, ano ang pag-aalala mo? You have to give everything to the Lord. Na Surrender. kailangan mo lang gawin yung iyong responsibility na sana sa mga pagkilos mo sa iyong mga ginagawa, magaya nila. Hindi, sabi nga you have to be a silent witness para sa kanila, sa mga mahal mo sa buhay. From there, umasa ka na lang sa kabutihan ng Panginoon kasi hindi din nila pababayaan yun. Of course, si God, lahat tayo pantay-pantay. Kaya nga we do not have to worry about that. Yes, correct. Amen. Okay. I agree. Spinowin.
So see you again tomorrow in our Coffee coffee time time with God. God.